I decided na palitan na yung ating sprinkler system kasi tinutopak na rin naman yung aking pump doon. Pinaplano kong gawin na lang siyang skimmer since alam nyo naman na importante sa mga koi pond na merong skimmer. Ang skimmer po ay part ng filtration system ng ating pond kung saan nagko-collect sila ng mga debris dun sa surface area ng ating water. Tatanggalin natin completely ay ang sprinkler system na yan and magpapalit tayo ng pump. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With a minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one random Drip X One Piece collection natin. Dried Tubi. Ano pang hinihintay mo? Add to cart ni Drip, checkout mo na yan. Bumili ako ng pump sa Aquatico PH. Thank you so much Carlo Locsin sa pag-accommodate sa akin. Bumili ako ng Aquaspeed A4000 tapos binigyan niya ako ng freebies nitong aquarium internal filter and meron pa tayong thermometer doon. Since hindi ko naman need yung mga aquarium internal filter na yan, i-add na lang natin yan sa freebies ng ating December giveaway. So abangan nyo yan. If you guys are interested sa mga Aquaspeed products, you may check out Aquatico PH. Again, thank you so much, Carlo Luxin. Bumili ako dito ng mga pipe fittings and meron pa akong kulang para gawin tong skimmer na to. For now, we will work on what we have. Tapos, i-connect na lang natin yung kulang natin next time. Ito po yung Aquaspeed A4000 and meron siyang kasamang mga fittings kapag bumili kayo. Tinanggal ko lang yung lock-on cover niya and itong part na to ay papalitan natin ng ganito kasi mag-i-insert tayo ng PVC pipe dito. Once na-change na natin siya, ibabalik lang natin tong lock. Tapos dito, kasang-kasa ang 3/4 na PVC reduction coupling. Dito naman sa taas, gagamitin ko yung pinakamalaki nilang valve for out. Ilalagay lang natin yan dyan. Ito naman sa part na to, kasang-kasya ang 1/2 na PVC pipe tulad ng ginagamit natin dun sa ating pond. Gagawin ko lang yung other connections nito tapos papakita ko sa inyo after. Ganito yung magiging itsura niya. So naglagay tayo ng 3/4 reduction. Tapos naglagay tayo ng uno na elbow, another uno na elbow. Naglagay tayo ng uno na T dito. Dito sa baba, dito tayo maglalagay ng PVC reduction na uno pa dos. Para yun yung hihigop ng mga dumi. Yun yung kulang ko pa dito. Dito lalagyan natin ng pipe pataas, doon natin gagawin yung ating skimmer. Ito ay kinonect ko lang ng mga uno na PVC pipe sa loob. Ito dahil medyo maluwag to, ito na lang ilalagyan ko ng PVC cement para magstay in place siya. Pero yung others ay sinukso ko lang talaga yan pero fit na sila. Now ang ginagawa ko ay sinusoldering iron ko lang yung magiging skimmer natin. So ganito yung kakalabasan niya, yung unang cut na yan. Ito yung mga cut na madumi pa ay lilinisin pa natin yan gamit yung scalpel para matanggal yung mga natunaw na plastic na yan. Gawin lang natin yan all throughout. This is a very tedious process. And by the way, ito palang coupling na to. Ang size nito ay 2 inches and binalutan ko lang siya nitong ating black foam. Ito yung ginagawa nating sapin dun sa ating mga aquarium. Ito kasi kailangan natin siyang mag-float. So para buoyant siya dun sa tubig, kailangan balutan natin siya. Dinikit ko lang siya ng cyanoacrylate na glue. Tapos tinesting ko siya sa tubig kanina, lumulutang naman siya. Perfect. Tapusin ko lang to, papakita ko sa inyo after. Inabot na ako ng gabi and ito na yung mga nagawa ko. Natapos ko na yung DIY nating top skimmer. Ito yung magfo-float doon. So, 'di ba? Halatang DIY na DIY talaga. Wala kasi akong tool so minano-mano ko talaga siya. Okay na yan, mukha namang skimmer. By the way, nakabili na ako ng 2 reduction coupling. Ito ay nabili ko pa sa Binyan, Laguna. Grabe, sobrang layo para lang mabili natin tong 2 perfect size na to para sa ating gagamiting pump which is yung A4000. So ngayon i-install na natin to. Ang mangyayari yung isang reduction coupling ay nilagyan ko ng butas para siya yung magsasala ng mga dumi dun sa ilalim. So parang ganyan yung magiging itsura niya sa ilalim. Dito lalagyan natin ng pipe. Magsusukat muna ako. Now naka-install na ang ating skimmer and ayan, gumagana na siya. Hinihigop niya na yung mga debris dun sa surface area ng ating water. Hindi equal yung higop nung ibabaw, nung skimmer, and nung ilalim. Ay nilagyan ko ng konting resistance dun sa ilalim para mas malakas yung dating ng skimmer natin kasi yun naman talaga yung main point nitong pump na to. Yung ilalim pinasakan ko ng 1/2 na PVC pipe. Though humihigop pa rin naman siya ng dumi pero may resistance lang ng konti para mas malakas yung ibabaw. All that's left is pinturahan na lang natin to ng black dahil nga black na black yung pond natin. Ang pangit naman na stand out to na ganyan. And I will show you guys the final look. It's the following morning, mag-spray paint na tayo, tuyo na yung mga pipings ko. Ito nga pala yung sinasabi kong reduction kagabi. Ito yung sa ilalim. So humihigop pa rin naman siya ng dumi pero hininaan ko lang. Ginawa kong 1/2 na PVC pipe yung panghigop niya para mas malakas yung ating skimmer. Done ko na sila spray paint. Ganda talaga ng matte black, grabe. Now here's the final look ng ating DIY skimmer gamit ang Aquaspeed A4000 na pump. This is gonna be the second to the last episode. I'll see you guys tomorrow for the final one.